Good morning, ka-coffee! Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Nabalitaan nyo na? Meron daw pong nagtatampo. Si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, nagtatampo. At hindi daw siya a-attend sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yan? July 28 ba? Tama? Ilang araw na lang ka-coffee, SONA na po ng ating presidente. Teka, check ko yung exact data. Tama, July 28. So, a matter of 2 weeks, SONA na po ni PBBM. Pero, pasensya ka na ha, Pangulong Marcos ha, hindi pupunta si Bato de la Rosa. Sabi ng mga netizens, paki ba namin? Paki namin kung di ka pumunta. Ano kung senador ka at hindi ka pumunta? Magsama kayo ni Sara Duterte. Si Sara Duterte ka na, vice presidente, hindi pupunta. Paki ni PBBM, ikaw pa na senador, di ba? Anyway, hindi daw siya pupunta. Okay, hindi maganda. May bakanting lugar na pwedeng mapuntahan. Sana i-offer yan sa mga sa mga supporters na lang yung mga mababakanting upuan. Kasi si Sara Duterte at yung kanyang entourage hindi na pupunta. Si Bato de la Rosa, definitely yung kanyang entourage hindi na rin pupunta. Sila Pulong Duterte, sino pa, yung mga DDS senators, baka si Marcoleta hindi rin pumunta, DDS congressmen, congresswoman, sige, wag na kayo magsipunta. Hindi pabor, di ba? Mabibigyan ng space yung mga dapat makapunta. Yung mga supporters ng administrasyon, yan, dapat ibigay na lang sa kanila yung silya. Kaysa naman mga kritiko na sisi ng sisi sa gobyerno at panay sisi kay PBBM na siyang nagpakulong kay Digong. Sinisisi nila kay PBBM ang kalagayan ngayon ni Digong na butot balat na. Di ba? Huwag kayo pumunta. Pakinamin sa inyo kung di kayo pupunta. Tuloy ang SONA. Pumunta kayo o hindi, tuloy ang SONA. Hindi kayo kawalan. Di ba? Yan ang sinasabi ng netizens. Pakialam namin sa inyo, kung hindi kayo pupunta, again, hindi kayo kawalan. Uusad pa rin po yan. Tuloy pa rin po ang SONA. Sige. Nasa balita ito, ka-coffee. Nasa pahayagan ito, kung nakita nyo na yan, nasa politico.com yan at ibang social media outlet, no? Ayaw daw makipagplastikan! Exclamation mark. Bato de la Rosa to boycott Marcos SONA over Duterte arrest. Talagang hindi sila makamove on dyan di ba? Hindi sila makamove on dyan na talagang si PBBM ang may kasalanan dyan sa pagkaka-aresto ni Digong. Siguro, kung pakawalan si Digong, that's the time na pupunta na SONA si Bato. But remember, Bato, mukhang matatagalan pa si Digong dyan sa International Criminal Court. Dapat panindigan mo yan, dapat consistent ka. Every time na magkakaroon po ng SONA ang ating presidente, dapat hindi ka pupunta hanggat hindi nakakalaya si Digong. O hanggat hindi pa, hindi talaga kung machuchugi, no? Hanggat nasa ICC pa, si Digong, dapat hindi ka pupunta, dapat consistent yan. So, starting this SONA, ilang SONA pa ba meron? 2026 and 2027 SONA, ayan, dapat consistent siya dyan. Di ba? Huwag siyang a-attend ng SONA talaga. Sige, total, ayaw niya naman makipagplastikan. Senator De La Rosa announced his intention to boycott. Wow, that's the term, ha? Boboycottin daw po nila President Ferdinand Marcos Jr.'s 4th State of the Nation Address or SONA on July 28. Ay diwag, declaring he does not want to be plastic with an administration which had a role in the International Criminal Court case against former President Rodrigo Duterte. Ang kapal na mukha Ang administrasyon daw ni PBBM ay may kaugnayan sa ICC case ni Digong. O hindi na lang arrest. Kaso na. May kaugnayan na ang administrasyon na to sa kaso, hindi na lang sa pag-aresto. Nag-iba na ng narrative. Noon sa pag-aresto lang Ngayon sa kaso. 2017 pang sinampa yung kaso na yan. Ngayon may kaugnayan na si PBBM dyan, kaya hindi na makikipagplastikan itong si Bato de la Rosa. Actually, hindi naman ito usapin ng pakikipagplastikan. Usapin ito ng trabaho ninyo. Kung senador ka, sumasahod ka, kumbaga pasok nyo yan. Kung sa estudyante, pasok nyo yan. Na-absent ka sa pasok mo dahil ayaw mo yung teacher. Dahil ayaw mo yung kaklase mo. Ganun ang sitwasyon yan. Para si Sara Duterte, vice-presidente siya. A-absent siya sa very important event na SONA. Bakit? Dahil ayaw mo sa nagsasalita? Si Leni Robredo ba? Ayaw niya kay Digong. Uma-absent ba siya? Hindi. Kasi tungkulin niya yan. Tungkulin yan. Hindi yan option dapat Tungkulin niyo yan. Mandato niya. Sinasahuran kayo. Dapat yung ginagawa yan, yung simpleng pag-attend sa SONA. Kung ayaw niyo sa sinasabi, pasok sa tenga, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ganun lang yun Kung ayaw nyo. Pero pumasok kayo. Kasi pasahod kayo ng gobyerno. Trabaho niya, tungkulin niya. Senador siya Very crucial yung moment na yan.
Tapos hindi siya pupunta dahil ayaw niya makipagplastikan. Ganun na lang yan. Trabaho lang, tol, di ba? Maging professional ka. Trabaho lang. Ano yun? Dahil ayaw mo sa presidente, hindi ka na magtatrabaho. Trabaho naman yan eh. Hindi naman pasyal yan eh. Hindi naman junket yan eh. Trabaho yang zona. Yung pag-attend mo dyan, parte ng trabaho mo yan. Tapos, hindi ka pupunta dahil ayaw mo makipagplastikan. Di mag-resign ka na sa pagkasenador. Diba? Kasi parte ng gobyerno yan, ang pagiging senador. Kung ayaw mo sa gobyerno, umalis ka na dyan sa Senado. De La Rosa, a staunch ally of Elder Duterte, expressed strong resentment towards the Marcos Jr. administration, which he holds responsible for cooperating with ICC in enforcing the arrest warrant against Duterte. Magugulat tong si Bato kapag umusad na yung pag-aresto sa kanya. Oy, exciting part yan. So yan dapat ang madaliin eh. Di ba? Para may sumunod na kay Digong, para hindi na nag-iisa si Digong dyan eh. Kasi ang kinalulungkot ng ilang mga DDS, nag-iisa si Digong dyan sa ICC. O hindi ko nandiyan na si Bato. Ayan, dalawa na sila. Di ba? May kasama na siya dyan. Hindi na malulungkot ang mga DDS, may kasama na si Digong. Ito dapat ang paspasan. Total, sinasabi nyo naman eh, may kaugnayan ng gobyerno ng Pilipinas, may kaugnayan ng gobyerno ng PBBM sa pag-aresto kay Digong. Di damay mo na. Sama mo na si Bato. Si Cayetano, kung gusto ni Cayetano, sige, isama na rin si Cayetano. Diba? Si 10K ayuda, isama na rin yan. The former president was arrested upon his arrival from Hong Kong on March 11. April, May, June, July, 4 months na pala, ka-coffee, no? Transported to The Hague to face charges of crimes against humanity related to the Tukhang. Ayaw ko makipagplastikan, sabi ni Bato de la Rosa sa kanyang interview kay Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM Radio. Itong Webes lamang po, July 10. Okay, tingin mo, si PBBM gusto kang kausap? Di ba, makikipagplastikan, pag nagkita kayo, halimbawa, nasa isang kwarto kayo, ayaw mo siyang kausap, tapos pinipilit mo yung sarili mo na kausapin siya, yun ang pakikipagplastikan. Sa tingin mo, meron bang opportunity na magiging magkasama kayo ni PBBM sa isang kwarto? Wala. Paano magkakaroon ng plastikan dyan? Ang sitwasyon lang, si Presidente nandoon sa podium, magsasalita siya, at ikaw bilang senador, dyan sa harapan. Nakikinig, hindi ka naman Senate President eh. Kung Senate President, mas close ka sa Presidente, hindi eh. Hindi ka Senate President, di ba? Paano ka makikipagplastikan? In short, tinatamad ka lang umattend. Di ba? Tinatamad ka lang dumalo dyan sa zona o baka naman may lakad. O baka naman pupunta sa The Hague. O baka naman may ibang appointment na sa tingin niya mas importante kaya hindi siya pupunta. Nakaisip pa ng dahilan. Ayaw pa makipagplastikan. Wala, hindi ka makikipagplastikan dyan. Kung professional ka, trabaho lang. Bilang senador, gagampanan mo lang yung tungkulin mo bilang isang senador. Masama ang loob ko. Sabi niya ha, masama ang loob ko. Masama lang ang loob ko kaya ayaw kong makipagplastikan. Huwag mong kausapin. Hindi ka makikipagplastikan kung hindi mo kakausapin yan. Di ko nadudong kasi irapan mo ang presidente. Total, ayaw mo makipagplastikan, di ba? O, prontahin mo ang presidente, lapitan mo ang presidente, sabihin mo, GAGO ka, presidente, pinakulong mo ang Tatay Digong ko. Ganon. Prangkahin mo kung ayaw mo makipagplastikan. Kung ayaw mo naman, umatid ka lang. Pero again, kahit hindi ka umattend, hindi ka kawalan. Pero hindi ito usapin ng ayaw mo makipagplastikan. Usapin ito ng trabaho. Tungkulin mo yan bilang senador, trabaho mo yan bilang senador. Masama daw loob niya eh. Ganun na lang yon. So hindi na ako magtatrabaho kasi masama loob ko sa gobyerno eh. Hindi ako magtatrabaho kasi galit ako kay PBBM eh. Ganun na lang yon. Sige, pero sahuran nyo pa rin ako. Buo pa rin sahod ko. At senador ako eh, walang deduction sa sahod ko, pero hindi ako magtatrabaho kasi masama loob ko. Anong klaseng reasoning yan? De La Rosa also extended his disdain to members of the House of Representatives led by Speaker Martin Romualdez, which impeached Vice President Sara Duterte. O yan na. Sa tingin mo, napaisip lang itong mga congressman, congresswoman, sige i-impeach natin without looking at the merit of the case? Nang hindi tinitingnan kung ano yung nilalaman ng kaso, ganun na lang yun. Naisip lang nila, sige i-impeach natin si Sara Duterte, ganun na lang yun. Ang problema ba to? Si Sara. Nag-hearing dyan sa Senado. Nabigyan siya ng opportunity na i-clarify yung budget niya. Pero hindi niya in-explain. Hindi niya na-clarify. Diba? Ayaw niya magpaliwanag. Total, ayaw niya magpaliwanag. Baka sa impeachment trial, magpaliwanag siya. Kaya umusad ng ganyan yan. Diba? Kung sinagot lang ni Sara Duterte yung mga tanong sa kanya dyan sa hearing sa House of Representatives and even sa budget hearing, sige, wag na natin pag-usapan yung Quadcom.
sa budget hearing lang. Kung sinagot lang ni Sara yung mga tanong sa kanya ng mga congressman, congresswoman, dahil trabaho naman nila yan, hindi sana uusad yung impeachment na yan. Ang problema, hindi eh. Hindi niya sinagot. Kahit isang tanong ata, wala siyang sinagot yan eh. O kaya umusad sa impeachment yan. So nakakapagtaka itong kay Bato. Ang sisi niya ngayon, House of Representatives. Galit siya sa House of Representatives dahil in-impeach nila si Sara Duterte. Ano ba ang dahilan? Bakit na-impeach si Sara Duterte? May mga kasalanan siya na hindi niya maipaliwanag. Kaya, nagsampa ng impeachment case dahil sa kasalanan din ni Sara. Sana malinaw kay Bato yan, pero hindi eh. Ang malinaw kay Bato, kasalanan ng House of Representatives yan, pinag-iinitan nila si Sara Duterte, kasalanan ng PBBM yan, pinag-iinitan nila ang mga Duterte. Bato, tanongin mo yung maisog rally, sino nagsimula? Sino ang nanguna dyan sa mga rally-rally na gustong pabagsakin si PBBM? Maisog, di ba? Hindi ba pumapasok sa isip ninyo yan? Na pumapasok lang sa isip nyo lagi, sisihin natin ang gobyerno, sisihin natin si PBBM, ganun lagi, at perfect ang sarili ninyo, perfect ang PDP, perfect ang maisog, walang kasalanan ng maisog, ganun lang yun. Alangan naman makita ko yung mga congressman doon, nakita ko yung mga taga-Malacanang doon, makipag-smile-smile tayo doon, na masama ang loob natin sa kanila, ayaw ko na lang, sabi ni De La Rosa. Again, huwag kang umiti. Kung ayaw mo kay Congressman A, ayaw mo kay Senator A, ayaw mo kay Presidente, kay First Lady, huwag ka makipag-usap. Huwag mo silang ngitian. Huwag mo sila kausapin. Sino ba nagsabi kasi ngitian mo? Kasi kapag ginitian mo yan na masama ang loob mo, nakikipag-plastikan ka nga yan. Nasa sayo yan. Kung ano ka, maeng-eng ka, makakita ka ng congressman, makakita ka ng presidente, ngingiti ka kahit ayaw mo. Yan ang pakikipag-plastikan. Sino ba nagsabing gawin mo yan? Ikaw lang nasa isip yan. Hindi ito usapin ng pakikipagplastikan. Usapin ito ng responsibility. Trabaho mo yan bilang senador na umattend dyan sa SONA. The senator clarified that his decision to boycott is a personal one, leaving it to his fellow Duterte boys, Senator Bongo and Robin Padilla, to decide whether to attend the SONA. Okay lang. Sige. Hindi attend si Bongo, hindi attend si Robin Padilla, okay. Huwag sila umattend. Walang problema. Luluwag ang Senado, o gamitin yung silya nila, ibigay sa iba. Pero out of courtesy ng Secretary General ng House of Representatives, bibigyan pa rin kayo ng upuan. Even si Sara Duterte, kahit nagsabi na siya hindi pupunta, meron pa rin pong silya para sa kanya. At binigyan pa nga siya ng holding area. Basta ako hindi ko feel, personally hindi ko feel, ayaw ko makipagplastikan, sabi ni Bato. De La Rosa also defended a resolution filed by the Duterte Voice seeking the Senate's support for the government to repatriate the 80-year-old Duterte who his allies describe as down to skin and bones in detention at Scheveningen prison. Yan yung sinasabi nila, may petition kasi sila dyan, may resolution dyan sa Senado, sa particular tong si Cayetano, na sinususugan yung petition din ni Robin Padilla na binalik, no, na i-repatriate, ano man ang term nila dyan, i-repatriate si Digong or i-house arrest si Digong dyan sa Dahig. Yan ang kanilang mga petition. Kumikilos na ito mga to para palabasin si Digong, kesyo ano na raw ito, matanda, kesyo butot balat na raw ito, na matagal na natin ini-explain na hindi yan justification. Wala sa condition yan ng ICC na kung butot balat na ang isang prison o kung butot balat na ang isang prisoner, dapat pakawalan. Wala yan sa mga kondisyones na inilagay po ng ICC. We have to respect the ICC. They have their own rules, no? The Duterte bloc in the 20th Congress Senate includes De La Rosa, Go, Padilla, Marcoleta, Amy Marcos at siblings po ng Villar, si Mark and si Camille Villar. Yan, 7 sila ka-coffee ang grupo ng mga Duterte. Anyway, regardless, nasa sa inyo kung hindi kayo pupunta, magagalit sa inyo ang taong bayan bakit hindi kayo pupunta. Trabaho nyo yan, katamaran nyo na naman yan. Makikipagplastikan, hindi yan yung issue. Kung ayaw mo, wag mong kausapin. Kung ayaw makipag-shakean sa'yo, wag ka makipagkamay sa kanya. Diba? Pero trabaho mo yan, so na yan. Kumbaga, isa yan sa legitimate official activities ng Senado na dapat nandiyadyaan kayo. Kung hindi ka pupunta dahil ayaw mo makipagplastikan, hindi ka professional. Ikaw ang may problema dyan. Diba? Malinaw na malinaw yan. Huwag nyo na sisihin ang gobyerno. Huwag nyo na sisihin si PBBM. Hay nako, talaga ito mga Duterte Black. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Baka may mga nais po kayong sabihin. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita po tayo sa aking susunod na videos. Maraming salamat po.